Does that mean to say na hindi na pinatay yung tatay mo? Yung gano'n eh. So parang yun ang mga nakikita kong minsan na ang katotohanan pwedeng pagtakpan sa pamamagitan ng paggamit, pag-exploit sa knowledge ng batas sa hindi tamang paraan. Governor Grace Among Ed, thank you very much for your time. Maraming salamat. Salamat din. Thank you. Samantala, Dino, maraming naging mahaba itong day 20 ng paglilitis ni Chief Justice Corona dito sa Senado. Pumunta po tayo, tunguhin po natin ang highlights for the day. Habang papunta, wala pa yatang nanginhina na ako. Nag-umpisa ang day 20 ng paglilitis sa pagtestimonya o sa pag-upo sa witness stand ditong PS Bank branch manager ng Katipunan na si Annabel Tiongson. Sinalaysay niya yung naging pagtungo ni Congressman Banal sa bangko noong January 31 at binusisi ni Senate President Juan Ponce Enrile ang naganap ng audit ng Bangko Sentral sa kanilang bangko noong September or November of year 2010. Makikita nga natin na lumapit si Congressman Banal bilang member ng Impeachment Secretariat at sinasabi niya kailangan niya po ang tulong ni Miss Annabel Tiongson on a personal basis at nagtagal ng 10 to 20 minutes mo kailang usapan na kung saan na-narrate po ni Miss Annabel Tiongson kay Senate President Juan Ponce Enrile ang mga taong kinausap at nakausap niya ukol dito sa mga accounts ni Chief Justice Corona ang hanggat maungkat po ang usapin ng partisipasyon ng BSP, ng Bangko Sentral at ng AMLAC. Nakikita natin itong si Senadora Miriam Defensor Santiago na nagbigay ng manifestation. Sinabi niya na responsable itong si Congressman Banal dahil according to the rules of court daw ay disputable presumption. Kung kanyang nakita o nahanap ang isang bagay na ninakaw, ang taong nakakuha nito, in this case, Congressman Banal, ayon kay Senadora Santiago, ang kinukonsiderang nagnakaw nito. So, pati mismong si Senator Lito Lapid nagkaroon kanina ng isang question kung meron ba talagang camera sa loob ng vault ng PS Bank, kung saan sinabi nga naman na hindi at natanong din kung pagod na po ba ang witness sa dami ng tanong at nagkakasakit na po siya. Patuloy po tayo dun sa mga panibagong mga tanong at inquiries na dinala ng mga senador ni Senator Joker Arroyo, Senator Frank Drilon, Senator Sergio Osmeña at ni Senator Loren Legardo ukol sa AMLAC at sa mga kagawarang patakbuhan ng BSP. Napag-alaman natin mula kay Pascual Garcia na itong account, isa sa mga accounts ni Chief Justice Corona ay isa sa mga subject ng investigasyon. Pero nilinaw niya na ito ay routine investigation lamang. Kaya lamang daw nagkaroon ng investigasyon dito ay dahil sa proseso ng paglalagay ng markings ng bangko dito sa signature card. Maraming clarifications na ganap po ngayon at patapos na yata sa Article 2 ang mga senator judges kasama ng prosecution at defense. Puntahan natin si Zarina sa harap ng Senado. Nananatiling matibay ang posisyon ng depensa ukol sa pagpapabasura ng bank records ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona bilang ebidensya dito sa sa impeachment court. Ayon kay Attorney Tronquil Salvador ay nilarawan niya sa isang legal na doktrina na fruit of the poisonous tree ang pinagmulan ng mga dokumento. Ibig sabihin nito ay illegal ang naging bunga, kaya naman illegal din umano ang pinanggalingan nito. At dagdag pa dito ay ito ang naging dahilan kung bakit nga naisipabasura ng kampo ang bank records ni Corona bilang ebidensya dito sa impeachment court. Ngunit hindi nagpatinag dito ang prosecution. At ayon kay Miro Kimbo ay malinaw nilang nailahad ang mahigit 30 million na account ni Corona sa PS Bank. Dagdag pa nito ay yung dalawang accounts na hindi pa raw umano na ilalabas. At aminado naman ang dalawang kampo na maaga pa para manghusga o husgahan ang mga nangyayari at pinalalahan nila ang taong bayan na maging mapanuri sa kung naman ang mga lumalabas na impormasyon ngayon dito sa pagdinig. Samantala kung inyong napapansin kanina ay marami ang mga congressman na dumalo ngayon sa pagdinig sa ika-20 araw ng impeachment trial ni CJ Corona. Ayon nga kay House Speaker Belmonte Jr. ay ito daw isang magandang senyales na nagkakaisa ang mahigit sa 40 congressman na dumalo ngayon sa pagdinig. Ito na ay ikalawang beses na nagkaisa mga lawmakers. Una na rito ng unang isa lang si Quezon City Representative
George Bolet Banal dito sa impeachment court. At yan ang pinakahuling balita dito sa labas ng Senado. Back to studio with Kathy and Gio. Maraming salamat sa Rina Lusuegro at kasama naman natin Dino Austria mula sa Association of Law Students of the Philippines. Magandang gabi, Dino. Can you give us a brief description kung ano ba talaga itong mga duties ng AMLC, Anti-Money Laundering Council? Well, the AMLC is composed of the Governor of the Central Bank of the Philippines, the Commissioner of the Insurance Commission, and also the SEC Chairman. So, by provision of the AMLA or the Anti-Money Laundering Act, every bank kasi meron dapat na transactions that are covered and suspicious na transaction. And each bank has a duty na i-report ito sa AMLC. Now, kung kunyari, sa pag sinabi nating covered transaction, these are the transactions that are above 500 pesos in a day. 500,000. Oo, 500,000. So, pag covered transaction, kung kunyari meron silang nakitang transaction ng more than 500 movement ng pera within one bank account, they have the obligation by law to report with the council within 5 working days. Para the council naman, upon receipt of the report, will then possibly ask for a court order to be able to examine the bank deposits and determine if there is in fact a money laundering that's happening. Dino, kanina nagkaroon ng confusion among the senator judges kung sino ba talaga yung nag-imbestiga, nag-conduct nitong routine investigation dito sa PS Bank Katipunan branch with regards to the account of Chief Justice Corona. Linawin natin, in this particular case and according to the testimony of Pascual Garcia, sino ba talaga ang gumawa nitong investigasyon? Well, I think according to his testimony, he's saying that it was a routine check, but that there was an AMLA or AMLC personnel present during the check. However, in the law kasi dapat ang pag merong AMLC na nag-check, kung merong they should be doing it through an order of a competent court. However, there are exceptions. These exceptions are limited lang din, so in cases of kidnapping or other crimes na nakalista sa batas. Ang isa pang exception naman to the exception is kapag ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman ang nag-conduct ng routine check. So I think that is what he has to be verified. If it was somebody from the BSP who was conducting the check or if it was somebody from the AMLC. Could it be a joint check by both parties? It could also be a joint, kasi I think that the employees of the AMLC, although I am not sure about that, most probably there are also people who work with the Bangko Sentral ng Pilipinas kasi nga ang composition ng council are those three mentioned, including the governor of the Bangko Sentral. Pero nasa batas ba yung standard checking, gaya ng sinabi ni Pascual Garcia kanina, that the process that was done unto them was a routine process? Nasa batas po ba ito? It is not in the Republic Act itself, but it may be in the implementing rules and regulations of the AMLC na kung paano nila gagawin yun. However, standard based on an interpretation of the law, ang nangyayari talaga is that the bank has a duty to report certain transactions that they think there is money laundering that's going on, and then the AMLC will then ask for a court order so that they can look into the bank deposits. Paano ka na-flag? Parang 500,000, automatic flag ka na. May ibang ways, ibang means pa ba in which you are being flagged by the AMLA or the BSP for a check, for routine check? Well, yun ang it has to be the movement of cash or equivalent monetary instrument exceeding 500 pesos within one banking day. And regardless of amount naman, ito yung suspicious na instances kapag there is no underlying legal or trade obligation. So meaning to say na parang biglang nagkaroon lang ng pera yung tao tapos regardless of the amount in deposit niya. Tapos isa pa, hindi siya the client is not properly identified, the amount is not commensurate with the business or financial capacity of client, among other things. Alright, maraming salamat, sa pag-explika mo sa amin tungkol dito sa proseso ng isinasagawang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Maraming salamat, Dino Austria. At dyan po, nagtatapos ang aming coverage mula dito sa Senado. Ang paglilitis katarungan para sa taong bayan, magbabalik po kami 1:30 bukas para sa panibagong araw na naman ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona.
Siyempre, sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 news and cable centers, at mapapanood po tayo sa live streaming sa www.ptv.ph. Ako po si Gio Tingson, live mula sa Senado. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Muli maraming salamat at magandang gabi.